Tao lang ako. Panoorin mo to kapatid, baka makarelate ka. Sa dami ng mga pinagdaanan ko, baka isa dito pinagdaanan mo rin. Baka maging inspirasyon to sa'yo kung paano mo malalampasan yung pinagdadaanan mo. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So, ewan ko ba kung bakit ba parang nakalimutan ko na yung mga malulungkot na bahagi ng buhay ko na dapat na i-share ko sa inyo. So, nung nakaraan, minalukat ako na papel na regarding doon sa mga naging kaso ko. So, at one point, medyo naging magulo yung buhay ko. So, na-involve ako sa sari-saring gulo, nakulong. So, lahat naman yun na-settle. Pero beyond that, marami pa palang nangyari sa akin. So, isa-isahin natin. So, una, banggitin ko, 2005, August 2005, sabay namatay yung nanay-tatay ko. So, August 7, namatay ang nanay ko. Then, August 17, 10 days apart, namatay naman yung tatay ko. So, napakahirap nung sitwasyon na yon kasi, alam mo yun, at that time, wala pang namamatay sa pamilya namin na, alam mo yun, yung ganun ka-close. So, di kami namatay ng magulang, nung namatayan naman kami ng magulang, sabay pa. So, mga 29 years old ako doon or 30 years old, ang hirap, medyo mahirap yung pinagdaanan namin. So, yun, akala ko noon, yun na yung pinakamabigat na pwede mangyari sa amin noon. Kasi sabay nga halos namatay yung nanay-tatay namin. Pero pa doon, kasi pareho silang may sakit. So, nag-alaga pa kami magkapatid bago sila namayapa. So, nung huling moments ng buhay nila, yung nanay ko nasa ospital, ang tatay ko bedridden sa bahay. So, kung ako yung nagbabantay sa nanay ko sa ospital, 12 hours, pagkatapos ng 12-hour shift ko sa pagbabantay ko sa nanay ko, doon naman uuwi ako sa bahay, pero tatay ko naman yung babantayan ko. Yung kapatid ko, ganun din naman, pagkatapos bantayan yung tatay ko, yung nanay ko naman yung babantayan niya. So, yun, isa sa pinakamasakit na nangyari sa amin yun, namatayan kami ng magulang 10 days apart. Sumunod no, 2005 yun, 2006, so nagkaroon naman ako ng failed marriage. So, nakakalungkot yung nangyari sa amin na yun. So, hindi ko naman maidetalye, pero isa sa mga naging consequence noon, nagkaroon kami ng custody case doon sa mga bata. So, 2007, kung di ako nagkakamali, yung mga anak ko noon, at that time, isang 6 years old, at saka isang 4 years old. So, parehong below 7 years old yung mga anak ko na yon. Tapos, isipin mo, kamamatay lang nung mga magulang ko, nagkaroon naman ng failed marriage. Tapos, unlike do sa usually na sitwasyon ng ibang mga Filipino family, syempre pagka ganyan, single parent ka, katulong mo yung mga magulang mo sa pagpapalaki ng mga anak mo. Unfortunately, sa akin, naunang namatay na nanay-tatay ko, kaya anong nangyari, talagang walang tumulong sa akin. So, doon na ngayon nagkasimula lahat yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay ko. 2007 yon, 2006 yun, no failed marriage, 2007 napunta sa akin yung mga bata. Positive yon, pero in a way, ang hirap noon kasi ang hirap maging single parent tapos walang sumusuporta or nag-guide sa'yo kasi wala kang magulang. 2007 naman yan, pakita naman natin yung, kung di ako nakagkakamali, 2007 nagsimula yung mga kaso ko. So, ang daming mga basagulo na napasok, may mga dumating, yung pinakamataas ko is attempted homicide, serious physical injury. Tapos may isa pa ako, apat lahat na kaso niya, 4 na criminal cases yan. Pero lahat naman yan na natapos sa korte, and fortunately for me, na-dismiss lahat yung mga kaso na yon. So, 2007, magulo sa akin yon. Tapos, yan, dyan napasok ngayon yung gym business ko noong 2008. Kasi nga, single parent, kailangan ko ng may katuwang sa buhay, kulang yung kinikita ko doon sa unang negosyo ko noon na nangongontrata ng bubong. So, okay, nakatulong si gym business ngayon doon sa income ko. Fortunately sa akin, gumanda yung kita nung gym business na yun. At hindi ko akalain na lalaki siya ng ganito. Pero yung mga pagsubok, hindi pa rin natigil doon. So 2008 yun. Ito, na-discuss ko na to pero hindi ko alam kung napakita ko. 2013 naman, o 12, nataniman ng bomba
yung sasakyan ko. Case of mistaken identity, pero swerte pa rin kasi walang gaanong na-damage. Pero isipin mo, sa history ng Cavite City, ako lang yung nataniman ng bomba na sumabog yung bomba na yon. So nakakalungkot na istorya pero charge to experience, move on pa rin. Okay? So 2013 yan, tapos 2017, pakita ko ulit kasi ngayon ko lang nakita to eh. 2017, nagkaroon ako ng utang sa credit card. Nagkaroon ako ng utang sa credit card na hindi ko nabayaran. So dinimanda pa ako ng credit card niya na collector na hinahabol nila yung pagbabayad ko kasi hindi pa laging maganda yung yung negosyo sa akin noon kasi nga solo palo, ang daming mga pagsubok. Tapos nasabayan pa niya noon ng sabi ko nga, way back 2015, palakasan na loob. Umutang ako ng pick-up, umutang ako ng lupa, which is pagdating na 2018, pareho na ilit yun. So kasi lakas ng loob ko lang noon eh. Tapos panay lakas ng loob pero walang direksyon. Hindi ko alam kung paano gagawin noon kasi iniisip ko, yung iba naman ganoon na ginagawa, umuutang ng kotse, umuutang ng lupa. Pero mali yun. Which is, na-correct ko yan, pagkakamali na yan, doon sa mga sumunod na mga taon. So 2017, na-demanda ako credit card. Pero pasalamat ako, na-settle ko naman. Pakita rin natin sa video na na-settle ko naman, natapos yun. So, yun yung mga pinagdaanan ko. So, namatayan ng mga magulang, sabay, failed marriage, single parent, daming criminal case, nasabugan ng bomba. Hasin bomba yun So bomba talaga, nasabugan ng bomba. Yung sasakyan ko na demanda ng credit card, na ilitan ng sasakyan at saka ng lupa. Just imagine mo, mamili ka dun sa sinabi ko na yon. Isa lang nun, enough na para sumuko yung ordinaryong tao. 'Di ba? Pero imagine mo lahat yung pinagdaanan ko. Lahat yun nalampasan ko. Eto ako ngayon. Okay, isa-isahin ko. Nakautang uli ako ng bayad at lupa sa bangko. Papasalamat ako. So nabayaran ko na. So natuto ako dun sa inutang ko na nailit. Ngayon, umutang uli ako pero nakapagbayad na ako. Ganun din sa sasakyan na nailit. Yung pickup ko na nailit, ngayon nakautang uli ako at nakabayad na. Photon Traveler na pinakinabangan ko sa negosyo. Yung bayad lupa na inutang ko sa bangko dati na nabayaran ko, ginamit ko sa negosyo. Yung sasakyan, ginamit ko sa negosyo. Ngayon, tapos na sa kolehiyo yung mga anak ko. So nakapag-provide na ako. O kumbaga yung pagiging single parent ko, nalampasan ko yon. Tapos yung credit card ko, di ba? From 500, naging 700,000. Pero na-settle ko rin yun, nalampasan ko pa rin yun, di ba? Tapos yung pagsabog ng bomba, normally, pagka nangyari sa iyo, magtatago ka na kasi isipin mo, ano yung ginawa ng tao na to? Sobrang grabe ba yung ginawa ng tao na to na kailangan siyang taniman ng bomba, hindi lang barilin eh. Napakadali na lang barilin eh, pero nagtanim pa ng bomba, di ba? Pero yun, sabi ko nga, maswerte ako, may mga connection, may mga kaibigan, so case of mistaken identity. So kung di ko nalaman niya sa mga kaibigan ko, kahit case of mistaken identity sigurado magtatago na ako noon. Pero buti na lang, may mga mababait akong kaibigan na nakatulong sa akin kwento kung ano yung totoong nangyari dun sa na yun. So bakit ko sinishare to kayong kapatid? Kasi baka mamaya nanonood ka sa video ko, iniisip mo, yan si RP, madali lang magsalita yan kasi mayaman yan or successful na yan di ba? Kasi kalmitan sa inyo, ngayon lang nakapunta sa channel ko. Pero hindi nyo nalaman yung totoong istorya ko, paano naman ako nakarating dito sa sitwasyon ko na to. Or, nanood ka ngayon, iniisip mo na, ang hirap ng pinagdadaanan kong buhay, single parent ako, hiwalay ako sa asawa ko, wala akong pera, may credit card na utang ako. Baka mamaya hinaan ka na loob. So, kinukwento ko to para lumakas yung loob mo kasi gusto ko may share sa'yo na kahit na may mabibigat na pagsubok dyan sa buhay mo, lahat yan, lahat yan, dadaan din yan lang. Maniwala ka, may mga tao na masigit, na mabigat ang problema sa'yo, pero nakakalampas. Kagaya na sinasabi ko sa mga anak ko, at doon sa isang special na tao na gusto ko makausap, na
ang buhay hindi talaga palaging masarap. Okay? Hindi palaging masarap. Ang buhay, palaging merong mga bagay na pangit na darating sa buhay mo. Totoo yan, normal yan. Mula pagkapanganak mo hanggang mamatay ka, normal na mangyayari yan. Pero, ang kailangan mo matutunan ay na yung mga pangit na pangyayari na yan, kailangan mo lang harapin yan. Lahat yan, lilipas yan. Katulad sa akin, mamili ka. 7 yung binanggit ko na mga mabibigit na problema. Baka minalimutan pa ako ikuwento sa inyo. 7 yun. Isa lang nun. Honestly, kahit gaano kakatibay na tao, sigurado ako isa lang doon sa mga pinagdaanan ko na yon, baka bumigay ka na. Pero gawin mo ako halimbawa, lahat yan nalampasan ko. Tapos ito ako ngayon, na-enjoy ko yung buhay ko. Dito kami, nagka-camping. So 50 years old na ako. Namatay nanay tatay ko, 30 to, so 20 years ago na sila namatay. Pero ito, proud ako na ito na yung narating ko, how I wish nakikita ko ng mga nanay tatay ko. So, mga kapatid, kung may pinagdadaanan ka o hirap na hirap ka sa buhay, pinagdadaanan lang yan. Dadaan ka dyan, lalampas ka dyan, promise. Ang kailangan mo lang, may sarili kang goal, may direction ka. Huwag mong tatambayan niya, huwag kang titigil, huwag mong kaawaan yung sarili mo na sabihin mo normal tong nararamdaman mo kasi lahat naman tayo ganito, sinusubok to, tapos hindi ako nakapasa sa pagsubok na to. Lahat yan lilipas, hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kakayanin. So again kapatid, sana ma-inspire ka doon sa mga kwento kong hindi magandang nangyari sa buhay ko, pero lahat yan nalampasan ko. Tao lang din ako. Ako po si RP ng Jim Tipo. Gandang araw po.